9.5 na Meralco bill, 450 na lang. Tara, panoorin mo itong video na to. Santo Solar, ibig sabihin may natapos na naman tayong solar setup dito sa Santo Tomas. So ito yung setup natin dito, 8 kW hybrid na day Siyempre, Dynas Power Brick, yung ating combiner box. So, tara, check natin yung load ni client. So mag-aalas 9 na. Ayan, 8:57. Dito tayo. Lakas na ng production, 4 kW. So yan, yung production niya. So yung 3.45 pinang-charge dun sa battery. Kung wala pa rin tayo kinukuha sa Meralco, yung the rest is yung gamit doon sa bahay. So yan. So pagka mga ganitong oras, ginagamit na yan papunta doon sa battery. Then covered ba rin niya yung load mo sa bahay. So habang yung mga appliances mo is covered ni solar, na i-charge pa niya yung battery. So yan, 8 kW hybrid na. Pero dito yan sa isang wall ni client, Dynas Power Brick. Siyempre may pilot light tayo. Pagka nawala ng Meralco, makamatay yan. Ito, check lang natin yung loob ng combiner box. So yan, tatlong strings tayo. DC, DC SPD, AC, AC SPD, naka-MTS tayo since Meralco naman. Then yung battery breaker natin. So yan. Ito, combiner box natin. Yung battery natin is Dynas Power Brick, 51 volts, 280 Ah. So yan, nandito yan sa isang wall ni client. Napakaganda ng setup. Yan o. Napakalinis. And then dito dumaan yung ating DC wires saka AC wires. So yan. Napakalinis ang gawa natin dito sa isang wall dito ng client. Well ventilated siya. So pakita ko naman sa inyo yung solar panel sa taas, yung grounding, saka yung neto ni client kailangan mag-zero or almost zero. So yan, yun may naka-open na appliances si owner. Almost zero yung gawa natin sa Meralco. Yan. Yung isa sa mga checking natin, almost zero. Yan. So yan. Dito tayo connect ng AC dito sa meto ni client. So yan. Okay na okay. Ito yung ating 16 solar panels dyan sa taas. So dyan natin nilagay yung 12 dun sa upper roof, and then dun naman sa lower roof yung ating 4 panels. So yan, ganyan yung arrangement natin sa taas. So yan, 12 at 4. Dun natin pinadaan yung Flexcon dito sa gilid, then nandito naman yung setup. So ito, properly grounded tayo, naglagay tayo ng grounding rod. So yan, safe na safe tayo. Grounding rod, ayos. Ito syempre yung ating online monitoring. So ni-record natin to malapit ng maggabi. Kung sa mapapansin nyo dito, may 270 watts. So nagtutulungan na yung solar and battery para dun sa kanyang load. So ganyan, pag mauubos na yung solar, automatic papasok na yung battery. So ganyan yung setup natin. So ito, check naman natin kung bakit bumaba yung bill ng ating client. So mapapansin nyo dito, bandang alas 6 na niya nauubos yung battery. So dyan mga bandang 6 dyan na kumuha sa Meralco, and then 7 doon na ulit magkaka-solar. So solar na ulit. So meron lang 1 hour na window na kumuha yung ating client sa Meralco ng araw na yan. So yan, sa ibang araw wala talagang kinukuha yung ating client sa Meralco. So yan, hindi naubos yung battery. So may mga araw, tingnan din natin. So dito konti lang din, halos nasa 6:30 na nung kumuha yung kliyente natin sa Meralco. So yan, dito hindi niya naubos yung kanyang battery, and then dito rin hindi niya naubos. So yun naman yung kagandahan sa ating client na to, hindi nagbago yung kanyang energy pattern. So nung nagka-solar, hindi niya binago yung kanyang pagkonsumo, kaya hindi rin niya nauubos. So yan, yun yung maganda kasi nakadesign yung system natin para dun sa current mong konsumo. Kung meron kang plano mag-upgrade, kailangan sabihin mo na yan sa installer mo. So yan, dyan, konti lang talaga yung kinukuha ng ating client. So umaga, halos alas 6 na, konting-konti lang talaga yung window na kumukuha siya sa grid or sa Meralco. So yan, makikita mo dito, hindi niya talaga nauubos. Ito yung update ng ating kliyente sa kanyang latest bill. So 472 pesos na lang, coming from 7,500 to 8,000 na bill. So kung makikita nyo dyan sa 472, papakita natin mamaya sa likod, dapat less than 100 na lang yung bill ni client. Meron lang doon sa other charges na 400 kasi meron siyang bill deposit. So kapag wala na yun, less than 100 pesos na lang yung bill ng ating kliyente. So yan yung update sa atin ng ating client. Kung makikita nyo dito, 3 kilowatt na lang talaga yung naging consumption ng ating kliyente. So yan, dapat kaysa 100, papakita natin sa inyo yung mga breakdown doon sa may likod kung ano yung mga yan. Ito yung likod ng bill. So makikita nyo na dito is 3 kilowatt lang, tapos
22 pesos lang yung kanyang generation charge. Then, dun sa distribution naman is around 26 pesos. So, talagang less than 100 na lang. And then dito, ito yung binabanggit natin, yung bill deposit naman is nasa 400. So, kung wala yon or kung mawawala yun in the future, nasa less than 100 pesos na lang yung babayaran ng ating kliyente. Basta magpatuloy yung kanyang same na energy pattern. Ayan. Shoutout pala dito ma'am and sir. So sobrang thank you po sa pa-lunch. Sobrang na-appreciate po namin ang buong team, yung mga lunch na pinaghahanda po tayo. Sobrang thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Yan o, favorite enjoy na sarap, giniling, napakasarap yan. Thank you po sa inyo ma'am and sir. Sobrang thank you po. Very much appreciated po. Maraming salamat. Sobrang bait ng client natin na to. Thank you po.